binuksan. Sana i-unload nila. Hi there. You're gonna unload today, tomorrow? Might as well unload it now. You're in Now? the gate, yeah. Okay, so just give me 15 minutes. Okay. Is this okay? Yeah. Thank you. I love Pinoy Trucker. Hello mga chuy, mga chay. Paano ba to? Yeah. So in-unload ko tong trailer kahapon. In-unload ko to yung aking load kahapon dito sa yard dahil nga nandito kasi sa aming nasa linya yung mga driver conference call. Lagay ko muna. So in-unload ko yung equipment dito kasi yung text sa akin ay drop sa Warman dito. So in-unload ko na drive ko na. Tapos mag-react lang ako doon sa mga nag-comment na, oh, akala ko ba Marco hindi mo gagalawin yung truck o yung equipment sa pag-unload, no? Yeah, tama yun. Hindi ko talaga ginagalaw. Now, kung na-remember nyo before, nung nandun ako sa British Columbia, kasama ko yung mga driver, nagkarga kami ng reel. Yung reel, yung malaki. Ngayon, kausap ko yung mga veteran driver ng RGN, mga 7 axle, 8 axle, 10 axle. So kausap ko sila. Nalaman nila yung situation before nung unang load ko ng traktor doon sa Waterloo, na ang traktor ay dito, yung tracks niya hanggang dito lang. So ngayon nung mag-weight ako, overweight ako dito, overweight din ako doon sa harap. So ang gusto ng dispatch, isagad dito. So kaya sabi ko sa
aking dispatch, nag-argument kami na hindi ko gagalawin yung equipment dahil hindi ako equipped sa machine, wala akong knowledge sa machine, hindi ko alam i-operate yung machine. So meron kaming konting argument. Kaya sabi niya sa akin, dalhin mo dun sa isang yard para i-adjust lang yung trucks. Kailangan lang isaga dito para hindi masyadong overweight sa drive, at ang overweight ay dito lahat sa axle ng trailer. So instead na dadalhin ko doon, sabi ko I will try na i-adjust yung tractor. So hindi ko alam na may clutch that time. So siyempre wala nga akong knowledge, di ba? Hindi ko alam na may clutch. So dumamba siya dito. So muntik na ma-disgrasya. So yung incident na yon, nakarating yun sa mga drivers ng RGN. Kaya nung nagkita kami doon sa Abbots Ford sa British Columbia, nung mag-load kami ng reels, nung pinakain ko sila ng pansit, sabi niya sa akin, oh Mark, narinig namin yun na about doon sa traktor na hindi mo daw igagalawin dahil wala kang ano. Sabi ko, yeah, kasi wala akong knowledge sa pag-operate ng mga machine ng John Deere, at saka mahal, natatakot ako baka masira. Sabi na sa akin, well, you know what, kailangan mo talagang matuto. Kailangan mong matuto mag-load, kailangan mong matuto mag-unload, kasi pagdating mo ng Tacoma Port ng Washington, ang sa Tacoma kasi, pag mag-load ka doon ng mga heavy equipment, mga grader, mga bulldozer, mga payloader, ano pa yung mga heavy equipment ay kakarga sa RGN, ikaw yung maglo-load. Sabi niya sa akin, ikaw yung maglo-load. Hindi kanila pababayaan kanila, ilalagay lang nila yung equipment, or dadalhin ka doon saan nakapark yung equipment mo, ikaw yung magdadrive at isasampa mo sa iyong equipment. So kailangan matuto ka. So ngayon, tinanim ko sa aking isip, okay, sige, pag may time, tapos nalaman din doon sa taga Abbots Ford, sabi na, okay, gusto mong mag-try ng bulldozer dito sa yard, i-operate mo tong bulldozer para at least magamay mo yung mga controls, mga joystick. Hindi ko nagawa yon dahil wala nang time pero pinapatisting nila ako doon sa Abbots Ford ng Q-Line sa yard. So na sa aking isip, okay, try ko nga, pero pagdating sa mga delivery, sa mga John Deere, mga dealership, hindi ko talaga gagalawin yung equipment. Never kong gagalawin yung equipment. Pero may mga dealership na sasabihin nila, kukunin lang namin yung equipment once nakababa na ng deck mo. Kasi pag once nasa yung deck pa, nakasampa pa sa yung deck, sa'yo pa yan. May mga customer na ganun, sa'yo pa yan, property mo pa yan, ikaw pang bahala dyan. So kung wala kang idea pala, sabi niya, kung wala kang idea, hindi nila ibababa yan. Kasi yung mga dealership, umiiwas din sila sa insurance kung anong mangyari dun sa equipment na masira or mahulog. So sa driver pa rin yung responsibility na ibaba yung equipment. So sabi sa akin, kailangan mong matuto, kailangan mong paano mag-load, mag-operate ng mga equipment na yan para sa susunod na mga loading Tacoma or sa mga port, ikaw yung maglo-load, meron kang knowledge. So ngayon, ang problema, na ibaba ko na yung aking load, ang problema, pinapadiretso pala sa akin yung load na yon sa Rocky View. So kaya ngayon, nandyan yung equipment sa aking harap. Inunhook, split ko na ang trailer at saka truck, naka-ready na siya. Ngayon, natatakot naman akong iangat yung equipment na yan dito dahil malaki. So pinapabalik na sa akin, sabi sa akin, i-deliver mo yung load sa Rocky View. Kaya nakiusap na rin ako doon sa yard namin na kung pwede i-load ng mga yard boys itong equipment sa deck, din ako na magsisecure. So ito yung situation ngayon, ibabalik siya sa aking deck, kakarga uli, then sisecure ko, ibabiyahe ko uli papuntang Rocky View. So yun ang aking reaction dun sa mga nag-comments na kala ko hindi mo gagalawin. Totoo talaga yun. Basta nasa dealership, wag mong gagalawin unless kung sinabi nilang i-drop mo yung load, i-unload mo yung truck, tsaka namin kukunin, tsaka namin pipirmahan, then wala kang option kundi gawin yun. Pero at least ngayon, magkaroon ka ng knowledge kung paano i-operate yung mga $1 million load na yan sa yung deck. At least meron ka lang kaunting knowledge. Hindi naman kailangan mong i-maximize or i-practice ng mabuti dahil hindi ka naman farmer, no? Yung basic lang, yung forward, reverse. But ito lang kasi, parang sabi ko nga, para siyang payloader na paliko-liko pa malikot.
Kaya meron akong takot na isampa dito sa aking deck ngayon ang load, baka mahulog. Kaya naghihintay ako ng taga-yard na i-load nila sa akin to, din tsaka ko siya isi-secure. So, pasensya na kung sinabi ko yon, sinabi ko talaga, totoo yon. Hindi ko gagalawin yung equipment basta nasa dealership, unless kung sinabi nilang ikaw magbaba, din tsaka ko gagawin ang sinabi nila. So, hinihintay ko lang, malamig sa labas ngayon kahit taas ng araw, but malamig ang simoy ng hangin. Hinihintay ko lang sila na dumating para ma-load sa akin yan. Tapos ang usapan, di ba? Sir, thank you. Hello mga Chuy, tapos na. Na-load na, na-secure na. Tatapusin ko lang yung aking 15 minutes break. 15 minutes pre-trip. And then ready to go na ako hanggang sa Rocky View, Alberta. Shoutout muna ako kay Errol Bernas at saka sa kanyang brother na si Joseph Bernas dyan sa Saudi Arabia, na bus driver sa Riyadh from Estancio, Iloilo. And Robert Cachero, shoutout sa iyo. And Gaylord Siguenza, shoutout sa iyo. And YouTuber ako, shoutout dyan sa iyo sa Japan. Kumusta ka na? From the land of the rising sun. And si Tay Roxy, shoutout sa iyo dyan sa San Agustin, Santo Tomas, Batangas. At saka sa kanyang daddy, ang tatay niya na si Edgar Mancao ng LPG trucking industry. Ingat kayo palagi sa biyahe, sir. And Johnny Rayos, shoutout sa iyo from sa kanyang pinsan sa Macmori, Alberta, si Felix Pintinio. And si Felix and Pintinio and family. And Christian Dave Aurina, shoutout sa iyo dyan sa Davao City, Sub-Sahara, Mindanao, Aurina family. And Janelle Baldirama, shoutout sa iyo dyan sa Calamba, Laguna. And si Lani Tison, shoutout sa iyo dyan sa Palapag, Northern Summer. And Marlon Verdes from Padre Garcia, Batangas, Amping. Ingat palagi, itong mga Batangas marunong na silang mag-amping. Mr. Giving, ask ko lang boss, ano ang mas mahirap dalhin? Oversize or yung reefer? Oversize. Mas mahirap siya kasi may mga permit. Then may mga ruta-ruta. And Jonathan Mista Bailon, 33,000 yung aking reload. Pina-comment ko kasi yung nanonood kung magkano yung reload ko na isang full tank na 500 plus USD. So 33,225. Napakamahal, no? Isang full tank lang yun. Yung full, yung empty na halos ang tangke. Si M. Valdez, and wala po bang delivery ang Q-Line sa Mexico? Wala kaming Mexico. Para nakakatakot pumasok ng Mexico. And sino pa? Lowe Tolentino, shoutout sa iyo. Galing sa isa siyang PWD na driver din dyan sa Pilipinas. Lowe Tolentino, ingat sir sa biyahe. Elmer Dayon, happy birthday sa iyo, April 10.
Happy birthday. And more birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Mr. Elmer Dayon. And si Abra Pinoy Trucker, ang ating mga kababayan na mga truckers din, Pinoy truckers sa Europe, watching from Lundberger Parking, A7 Germany. And shout out sa mga Balmonte family. And I think that's everything. And si Dexter Garlet, shout out sa asawa niyan, si Nila Villarreal. And ito, sasagutin ko lang to, si Jophil David Liabres. Isang halimbawa, magkagyera sa Pinas, ipinatawag kayo ng gobyerno dito sa atin at pinabalik kayo sa military. Babalik ka ba? Hindi ako babalik. Hindi. Ang mas magandang gawin ng gobyerno, lahat ng mga priso, mga prisoner din sa Muntinlupa, kung saan bigyan ng uniforme, i-training ng 1 linggo, 2 linggo kung talagang gyera na, bigyan ng armas, yung mga NPA, hikayatin na sumama na, BIFF, mga ISIS, mga kapatid nating mga nalihis ng landas na mga rebelde. Yun ang hikayatin nila para ipagtanggol ang Pilipinas. And tsaka yung number 1, yung mga kamote rider na matatapang sa highway, yun ang dapat bigyan ng uniforme at i-training. Tapos na ako, okay na ako dito. Ipaglalaban ko na lang to sigurong, huwag niyo ako sabihin itong Canada, kasi nandito yung aking pamilya. Okay? Hindi na ako babalik na pagservisyohan pa, hindi na siguro. I'm done for it. So yun lang. And shoutout kay Buddy Marco from retired 2nd Lieutenant Benjamin Peticio ng Scout Ranger Class 90-87. And sa shoutout din sa SRAA Ilo, mga Ilonggo nating mga Scout Ranger, mga retired na. Yeah, hindi na ako babalik. I'm good here. Nandito na aking pamilya. Siguro kung magkagyera man at sasabihin ni Canada, lahat ng mga citizen ng Canada, mag-training kayo, baka dito ako mag-training dahil nandito yung aking citizenship. Nawala na yung citizenship ko sa Pilipinas. Kailangan mo pang mag-dual siguro, but yeah, yun na lang yung mga matatapang na mga kamote riders, yung mga ang bigyan ng uniforme at armas para makipaglaban. Marami naman kayo dyan, 100 Pilipino, kayang-kaya nyo yung mga China, di ba? Anyway, tapos na ako. I'll see you guys sa highway. Shoutout nga pala ako, pahabol ko lang to guys. Shoutout kay Carlo Belmonte at saka sa kanyang pamilya, mga kids niya, mga bata na nanonood ng Pinoy Trucker. Yun ang inilagay ko doon sa pinaka-intro ko. Kung meron kayong mga videos ng inyong mga anak, share nyo sa akin, send nyo sa akin sa Marco Ubando sa Facebook. Then ilalagay natin yung mga anak sa pinakauna bago mag-intro ang Pinoy Trucker.
mga chuy, mga chay. Alas 4:32 ng hapon dito sa Rocky View County. Mawag ako sa company sa Brand Agriculture if ma-unload ako tonight. But hanggang 4 lang yung unloading nila. So I will be staying for a night na naman doon sa harap ng kanilang store. And bukas ng umaga yung aking unloading. Hindi ko inabot, late ako ng 1 hour, 4:33 na. Meron pa akong 15 minutes. So late ako ng 1 hour. Sayang, unload sana ako ngayon. But anyway, papalipas na naman ako ng gabi. Maganda sana yung area na yun dahil malapit lang siya sa Cross Iron. Napakalapit lang, 5 minutes. Pero stay na lang ako sa truck. Brant. Customer. All heavy trucks. Holy smoke, sarado. Sa kabila. Arriving at coordinates on the right. Sa likod. No entrance. Yeah, nakapag-deliver na nga ako dito. May nakasulat to, heavy truck entrance. Ngayon kung first time mo, magtataka ka nasaan yung entrance nila. Oh, may mga van dito oh.
Wala na, hindi na ako makakapasok hanggang, yun, binuksan. Binuksan. Sana i-unload nila. Sana. Hi there. You're gonna unload today, tomorrow? Might as well unload it now. You're in Now? the gate, yeah. Okay, so just give me 15 minutes. Okay. Is this okay? Yeah. Thank you. Ay, buti na lang unload nila. So ano ko lang guys. Come on guys. Come on, arrival. Stop to. Yes. Naalala ko na, dito ako nag-unload dati. I think yung dineliver ko ay parang tractor din. Diyan, oh, nakarampa ako dyan. So ngayon guys, again, ulitin ko. Pag nasa customer, hindi ko nagagalawin. Hintayin ko sila. Yeah. Pero yun nga sabi ko, pag may mga customer na ayaw nila tanggapin yung equipment hanggat hindi mo na ibababa sa iyong trailer, kasi kumbaga nasa iyo pa eh. Okay, ikaw pa yung may responsibility niyang load na yan. May mga customer na ganun na, okay, pipirmahan namin yung paperwork mo, check namin kung may mga damage or anything once nakababa na siya ng iyong trailer. Pero hanggat nandyan pa, ikaw yung mag-unload, ibaba mo siya, then tsaka namin i-accept yung delivery. May mga ganong situation, pero I don't know nasan siya, but I'm just making sure na siya ang bababa nitong equipment na to. Tapos din nakachamba, dahil ang bala ko sana, ang sabi sa akin nung tinawagan kong babae dyan sa may gate lang sa lane 1, paparada ako. Sabi ko kung pwede ko na siyang i-detach. Sabi niya, huwag mo i-detach kasi pipila ka sa lane 1, sa loob ang delivery. So sabi ko, dyan na lang ako titigil mamayang gabi kahit walang washroom. Then bukas ng umaga alas 7, pagpasok natin kanina, bumukas yung gate, pumasok na ako. Sabi niya, i-unload niya ako. Then so be it, unload natin. Ito yung sinasabi ko na tractor na una kong load niyan sa Waterloo. Itong pinaka-trucks niya, kailangan nakadikit doon sa pinakadulo ng trailer. Yung first axle niya, hindi nga ako marunong gumamit, no? 540 din pala to, 9RX. Tractor din siya, but trucks ang ginamit. Parehas lang siya 9R, ito 9RX 540. So ito yung dealership brand, pero yung machine is John Deere, pero yung dealership is brand. So yun nga, yung nag-argument kami ng dispatch na sabi ko, hindi ako marunong yan, hindi ako marunong gumamit ng ano sa loob. Yun nga, meron pala siyang clutch. Kaya doon nalaman ng mga drivers, ng mga senior na
meron akong problema doon sa dispatch. Then sabi nila sa akin, okay, next time kailangan matuto kang mag-load, matuto kang mag-operate, kasi again, pagdating sa Tacoma or mga port na kailangan, or may mga customer na ikaw yung maglo-load ng mga farm equipment or mga machine, kailangan marunong kang mag-operate. So yeah, kung ako lang talaga, hindi ko gagalawin yan. Kung ako lang talaga, no, kung wala yung mga ganong sistema na ikaw maglo-load, paano kung ayaw i-load ng customer? Sabihin sa'yo, okay, yan ang equipment mo, hindi namin iaakit yan, sa'yo na yan. So wala kang option ngayon kundi akyat mo yung equipment, di ba? Hirap mag-start nito, tingnan nyo. Woo-hee! Yes, sir. It's all yours. Mga Chuy Chai, all done. Ang aking, doon ako titigil sa Flying J, saan ba to? Road King tonight. 27 kilometers from here. Doon ako magpapalipas dahil wala akong ibang pupuntahan, kasi hindi ko pa alam kung ano yung aking next load tomorrow. So doon muna ako magpapalipas sa Calgary tonight. And one more, kasi sa Q-Line merong mga claim sa mga equipment pag dineliver. Meron siyang, oh, we have damaged this one, we have damaged this one. So kini-claim nila yun sa Q-Line. So ngayon, yung ginagawa ko sa aking paperwork, pinapasulatan ko sa kanila ng no damage. Sabi ko, i-check mo muna yung truck, equipment, and then pag wala kang nakitang damage, then write it down na no damage yung equipment, para wala na silang reason para mag-claim, oh, yung dineliver ng driver nyo dito, merong damage dito. Mas magandang pasulatan ko na ng no damage yung equipment, para wala nang chiche-bureche, di ba? Mas safe ka doon. Hindi ka natatanungin ng opisina, oh, bakit, oh, may damage yung dineliver mo doon sa ganito, ganyan. Pakita mo na lang yung papel, sabihin mo, ba, pinirmahan nila, sinulatan nila na no damage. So cover your ass, di ba? Cover your ass. Kasi may mga ganyan, kahit example, ginagawa ng mekaniko, or nasagi ng mekaniko, nasira ng mekaniko, hindi natin alam, who knows. Then siyempre mahal yung parts, no?
Tapos i-claim ng mekaniko na oh, may damage na nakita dito sa ano, may nakita dito sa ganito. So wala na silang reason para mag-claim pa. Hindi natin alam, no? Mga ganong situation ba? Mas maganda na yung unahan mo na sila na please write it down. Kung wala ka nakitang damage dyan, then lagyan mo ng no damage yung aking bill of lading para safe ako. Napaka-seldom na mag-end up ako ng aking day sa Calgary. Napakadalang In 2.5 kilometers, take exit 251 on the right to Hyden Trail East. dito sa likod. Bah, meron na palang tracking si Rambo. Manitoba plate, Manitoba. Ay, wala tayong maparkingan. Okay, isa pang ikot. Ganito. Dahil ang daming nakasulat na no parking eh. Oh, no parking this side. So, susundin natin yung gusto nila. So, isa pa. Pag pumasok kayo sa ganitong area at walang parking, ganito yung gagawin ninyo. Bakit ninyo? Well, baka mag-drive kayo, di ba? Sa pangalawang ikot ko na to. Ganito yung technique, mga choy, mga chay. Lobo ng konti. Okay? Saan mo titirahin ngayon? Dito. Kasi ang dito na side, nilagyan ng no parking. Itong side na to, no parking. Kung saan ka pwedeng mag-park. Dito ka pa-parking sa likod nila. Kasi doon sa side na yan, no parking. So dito na side nito, pwede ka, di ba? O, nasa likod ka ng truck, wag lang silang umatras. Wala ka pang katabi. So, safe ako. Doon na side na yan, no parking. Dito sa likod ng mga trailer, wala nakasulat na no parking. Diba? Technique lang yan. Just me, Marimar.
lang yung mga chuy, mga chay. Basta sa truck area, maraming no parking. Doon ka sa likod ng mga trailer. Legal yun. Legal. Hindi bawal yun. So anyway, dahil wala pa akong reload plan, kanina tinext ko yung aking dispatch but wala siyang reply para sa may reply siya but baka bukas pa ng umaga yung reload plan. Then now, ang pinakamalapit na truck stop na nakita ko from Rocky View is itong Road King sa may Calgary. 25 kilometers galing sa aking diniliberan kanina. So dito ako mag-stop kaysa naman mag-stop ako dun sa mga nothing at all. So paano guys? Daghang salamat sa inyong mga pagtanaw, sa inyong pag-comments. Shout out sa mga nanonood ngayon dyan sa TV ninyo habang kumakain or mga patulog na. Daghang salamat sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutan, ayun niyo kalimti ang mag-comments and or mag-likes. Ang share kasi, hindi kasi ito Facebook na madaling i-share, but thank you sa mga nag-share dito sa YouTube. No, sa Facebook madaling i-share eh. Click then share. But anyway, daghang salamat, amping mong tanan, and I'll see you guys on my next video. Keep safe, and those guys and me will keep on trucking. Good night.